Good morning mga kuyang. Andito na po ang inyong Kuya Al ay nagbabalik po. Kumusta po kayo diyan? Mga kuyang, kakapasok lang po ay nagsasalita na po ang Senate President Chis Escudero regarding po sa kalagayan po ng impeachment ni VP Sara Duterte. So ito po ngayon ang nakakalungkot dahil mukhang matutuloy ba o hindi na matutuloy dahil sa sabi nga nila kakulangan sa ebidensya yung kanilang linalatag na impeachment. So ito po ngayon ang ate pong pakinggan po ang mga ito paliwanag po ni Chis Escudero sa panayan po ng mga reporter po ng kanyang iba't ibang media outlet. Hindi pala. Ano pong itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Eh wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Hindi pala. Ano pong itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Eh wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Sir, lag na po tayo sa RMN, DZXLU's 558. Aldo, magandang umaga sa'yo. Sa lahat natin mga taga-subaybay, good morning. Opo, ano po ang inyong tugon dito po sa tinatawag nilang aligasyon sa inyo po, no impeach trial plan? Aligasyon nino, Aldo. Po? Senator? Aligasyon nino, Aldo. Oo, ng ilang mga kritikum ninyo kung saan ay parang dinidelay daw ng Senado Aldo, ngayon ang ulitin impeachment. ko. Opo, go ahead po. Pwede bang malaman, Aldo, kung sino? Mahirap naman sumagot ng multo. Sino nagsabi niya? Ito pong itong impeachment of no impeach trial, ito po ay bumungad din sa mga pangunahing dyaryo po ngayon na Senator Chis. Opo. Opo, na sino nga po nagsabi? Oo. Ito pong mga kritiko po ninyo. Sino nga po? Ito po. Mahirap naman magkomentaryo ng halin ng multo. Sino po nagsabi at masagot ko rin po. Mahirap naman komentaryo sa anonymous. Okay, sige po. Ay, ito na lang po, Tek. Kasi ito po bumungad po ngayon sa mga dyaryo. Opo, nabasa ko din, pero Opo. walang nakalagay na pangalan ako nakita. Opo. Meron tayong narinig dyan kay Congresswoman Franz Castro. Opo. Ano po? Ano daw po ang sabi ni Ma'am Fran? Opo, ang sinasabi dito, bakit daw dinidelay yung impeachment trial ni VP Sara? Opo, Nag-file po ng impeachment complaint ang grupo ni Congresswoman Fran December. Hindi po ginalaw ng Kamara yan sa loob ng kulang-kulang 3 buwan. Hindi naman sa sumigaw ng delay. Pero nakalagay sa rules ng Kamara, immediately ibibigay ng SECGEN ang impeachment na final sa Speaker. Immediately, hindi forthwith. Hindi naman po nagreklamo si Congressman Castro. Ngayon nagreklamo siya, samantalang inupuan nila ang matagal din yan nung yan ay nasa Kamara. Hindi namin sila pinakialaman. Ngayon, hindi rin nila dapat panghimasukan ang Senado. Kung trabaho nila na sundin. Opo. Senator? Wala. Sandali lang ha. Balikan natin. Opo. Senator Escudero. Si Alj Bentigo sa DZXL. Go ahead po. Senator, go ahead. Naputulong kayo. Apo. Ano po? Opo. Go ahead po. Naputulong ako. Pero okay na. Senator, go ahead. Gaya ng sinabi ko, hindi namin propon na sumunod at sino man sa iwala yung trabaho. At hindi naman sila kanila yung mga impeachment complaints na ito na manigit 3 buwan. Okay. Dito po sa tama ho ba, bagong timeline na isinet po ninyo,
ang mga senador will be squeezing in dito po sa June 11 ang pagbabasa ng mga articles of pagbabasa ng articles of impeachment. Andun po yung oath-taking ng mga senator judges at yung pag-i-issue po ng summons against VP Sara Duterte. If the Senate plenary votes to convene as impeachment court on the same day, Also, ang pagbabasa ng impeachment complaint, yung articles, ito lamang yan. Walang 15 minuto yan. Ang panunumpa ng mga senador, walang 15 minuto. Kung walang debate ang pag-issue ng summons, ay walang 15 minuto. Sa kabuuan, walang isang oras yan. May nagbago ba? May nabinibituan ba? May nasaktan ba? Kung June 3 namin ginawa yan, imbis na June 11, wala namang nagbago, wala namang nakalamang, wala namang nadagdagan, wala namang nabawasan. Dahil ayon sa rules ng Senado, 10 araw ang binibigay kay VP Sara para sumagot. So kung June 3 namin, ginawa yung pag-issue ng summons, meron siya hanggang June 13 para sumagot. Kung hindi siya hihingi ng palugit na sumagot sa mas mahabang panahon. Kung June 11 namin ginawa yan, meron siya hanggang June 21 para sumagot kung hindi siya hihingi din ng palugit. Matatapos ang termino ng mga prosecutors ng June 30. Sinabi ko noong Pebrero pa lamang nung sinelyan. Ang pwede lamang magawa ng Senado ay mag-issue ng summons. Hindi pwede mag-trial dahil kulang na ang panahon. Noong pangalan, pinail pa lang nila noong February 5, sinabi ko na yan. Ngayon, nagpapanik sila dahil hindi nila pinag-isipan, hindi nila pinag-aralan, inupuan ng matagal, tapos ngayon, pinapasa ang reklamo, at sisigi ka nga sa Senado. Okay. So hindi po ito tinatawag na aversion po sa impeachment process? Ang aversion, ulitin ko, trabaho namin yan, at yung mga taong pabor sa impeachment na nagreklamo ngayon, hindi ko trabahong pakinggan o sundin sila. Yung mga taong ayaw naman sa impeachment at averse na sa impeachment, tulad ng planggit mo, hindi ko rin trabahong sundin at pakinggan sila. Trabaho ko po, tiyakin na magiging tayo at parehas yung korte, at sumusunod kami sa aming sariling batayan, rules, at sa saligang batas. Opo. May sinasabi po din si Senate Majority Leader Francis Tolentino, inassert niya po na kung papayagan yung trial na magpapatuloy sa next Congress, that would be 20th Congress, unconstitutional na daw. Opo. But opinion po niya yan. Okay. May opinion din ng ibang senador, katulad ni Senator Pimentel, na sinasabi niyang tutuloy ito. So, pagdedebatihan niya ng Senado at kung may magmosyon, pagbobotohan niya ng Senado. Ano man ang maging pasa-audio ng Senado kaugnay sa bagay na yan, sino man ang hindi sangayon, pwedeng iakyat yan sa Korte Suprema na siyang may pinal na desisyon sa bagay na yan. Sa ngayon, Aljo, merong 2 kasong pending sa Supreme Court kaugnay ng impeachment. Sa kabilang banda, yung kampo ni VP Sara, pinapatigil niya yan. Sa kabilang banda, kampo naman ng mga nag-file ng impeachment, pinapatuloy yan. Wala pang pasyang Korte Suprema hanggang sa ngayon. Okay. Pero if the 19th Congress convenes as impeachment court, itong trial ba ito, Senador, ay magpapatuloy until a decision is rendered? Siguro tatawid ito na 20th Congress talaga? Sa pananaw ni Senator Tolentino, hindi. Sa pananaw ni Senator Pimentel, oo. Ulitin ko, Opo. mga pananaw lang yan at opinion nila. Hindi pa yan pinagpapasahan ng Senado at hindi pa yan pinagpapasahan ng Korte. Pero anumang desisyon namin ngayong 19th Congress, hindi namin pwedeng itali ang kamay ng 20th Congress. Sabihin na natin, Aldo. Opo. Sabihin ng 19th Congress, tatawid to, tutuloy to. Pag sinabi ng 20th Congress, hindi tatawid to, hindi tutuloy to. Ang matusunod ay 20th Congress. Pag sinabi namin, hindi ito tatawid, pero nagsalita naman 20th Congress, tatawid at tutuloy to. Sila pa rin ang matusunod dahil sila yung maskuling Kongreso. Kami yung nauna ng Kongreso. Opo. Okay. Kasi sinasabi daw sa mga Senate rules,
including ex-Senator Drilon, sinabi niya, argumento niya po ito, Senador Senator Escudero, sinasabi niya, all unfinished legislative business of the chamber, including bills and resolution, mamamatay po yan when it adjourns. Pero may section po nakalagay doon, applicable to bills and resolutions only. Itong impeachment complaint is not a proposed law, hindi rin ito resolution. So itong Senate rules are not applicable. So ibig sabihin, tatawid talaga ito, Senator. Tama po siya, ulitin ko, may kanya-kanyang opinion. Kung gaano karami ang abogado, senador, may kanya-kanyang siguro opinion niya. Pero bigyan kita ng halimbawa. Hindi tatawid dahil tapos na yung Kongreso, hindi tatawid dahil hindi natapos sa Kongreso nito. Sa kabilang banda, tulad ng kaso, ika nga, hindi naman porkit napalitan ng judge, madidismiss yung kaso. Tuloy ang kaso, maski na sa bagong judge. Hindi ba? Pangalawa, may halimbawa din tulad ng SET, Senate Electoral Tribunal. 6 na taon yung pinoprotestang termino ng mga kaso dyan, tumatawid yung mga kasong yan sa panibagong Kongreso. Nagpalit man ng mga senador, nagpalit man ng mga maestrado ng Korte Suprema na nakaupo dyan. Ulitin ko also, kung gaano karami ang abogado, gaano karami ang opinion. Sa dulo, pagpapataan niya ng Senado sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang hindi sang-ayon, pwedeng questionin sa Korte Suprema na siyang may pinal na pagbabasbas o pasya sa bagay niya. Opo. Ano po reaksyon po ninyo, Senador, sa banta po na makabayan na block na magkakampo sa Senado kung hindi agad diringgin ang impeachment nito versus VP Sara Duterte? Karapatan po nila yan, pero ulitin ko also. Hindi ko trabahong pakinggan at sundin yung mga partisano. Yung may kulay na, yung may pananaw na, yung may desisyon na. Hindi ko susundin yung mga pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara. Yung kabaliktaran, hindi ko rin susundin at papakinggan yung ayaw ng impeachment at gusto kay VP Sara. Gagawin namin kung ano sa palagay at tingin namin ay tama at naayon sa batas na hindi magpapa-apekto sa mga partisano may kulay at taong ito. At ulitin ko also, lamang sa kagustuhan ng Speaker ng Kamara. Hindi po namin trabaho yun bilang Senado at bilang mga Senador. Hiwalay po ang aming kapangyarihan at sa trabaho kaugnay sa impeachment process. Opo. So malinaw po, wala pong abandonment ang duty ng Senado to exact accountability and sets a bad example to the young. Sabi po ito ng ilan mga bumabatikos po sa inyo na para bang inabandona na ng Senado ang mandato at nilapag na ang ilang probisyon ng saligang batas when it delayed the impeachment trial of VP Sara Duterte. Ito yung mga nanggigigil na ma-impeach na si VP Sara. Also, wala kaming inaabandona. Ito yung mga nagmamadali na simulan at tapusin na rin. Hindi rin kami nagmamadali. Also, ulitin ko, walang napaboran, walang tinamnaan, walang nasaktan, walang nabenepisyan. Itong ilang araw na pagtulak niyan para may matapos kaming mga makabuluhang batas na kinakailangan na pinag-usapan noong LEDA. Kayo naman, pag sobrang pamumuliti kami magre-reklamo. Pag ginagawa namin at inuuna namin yung trabaho namin, may magre-reklamo. Bahagi ng demokrasya yan. Pero patuloy namin gagawin kung ano ang tingin namin tama. Kung sakasakali na hindi magpapadala o magpapapressure sa mga utusan ng Kamara Ika nga. At sa mga partisano, mga tao, may maniniwala na kaliwa man o kanan, ano mang kulay ang kanilang ginagawa. Meron pong statement din yata si VP Sara Duterte, tinanggi niya na kaya't hindi tinuloy ngayong 19th Congress ang impeachment niya dahil sa tinakot umano nito. President Escudero. So, si VP Sara Duterte hindi naniniwalang takot sa kanya si Senador Escudero kaya't ipinagpaliban ng impeachment trial. Opo, ano po yung reaksyon? Hindi naman talaga. Ginagawa lamang namin ang aming trabaho. Itong ingay na politikang ito, Alzo, ito pa talaga ang gusto at kailangan ng ating bansa sa ngayon. May takdang panahon para pag-usapan ng impeachment pero imbis na magtrabaho, yan pa rin yung pinag-uusapan.
Pwede ba antayin natin yung takdang panahon? Darating yung oras para pag-usapan yan, June 11. Darating ang oras na pagdedesisyonan yan, pagbobotohan yan. Pero hindi naman ibig sabihin na tinulak ng June 11, araw-araw hanggang June 11, yun na lamang po ang pag-uusapan at tatalakayin natin. Kaya nga inuna namin muna ang trabaho, bago yung ingay sa politika. Opo, pagkakataon nyo na po, Senador, na magbigay po ng mensahe sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po tungkol sa usaping ito, impeachment ng pangalawang Pangulo. Opo, go ahead po. Klaro at maliwanag na gusto ng Kamara at mga congressman sa pangunguna ni Speaker Romualdez ang impeachment na ito laban kay VP Sara. Subalit, hindi po namin trabaho bilang mga senador na sumunod sa kagustuhan ng Kamara o ni Speaker Romualdez. Kami po ay malaya, independent at may sariling pagpapasya. Ngayon, kung trabaho ng mga kongresista sunod-sunod sa kanilang speaker, hindi po yan bahagi ng aming job description. Gagawin po namin kung anong tingin namin tama at naaayon sa batas. Maliban na lamang kung kami upang uutusan ng Korte Suprema, kaugnay sa ginagawa namin hindi na ayon sa Constitution na hanggang sa ngayon ay wala naman po. Opo, okay. Kaya rin pagsabayin ang pagpasa ng balagang panukalang batas at impeachment trial. Ayon po yan kay Senator Ontiveros, meron po siyang statement. Reaksyon niyo po? Kaya naman talaga, yan ang sinabi ko noon pa. Kaya nga ang schedule na pinanukala ko, balik tanawan niyo na lamang adyo yung mga naunang statement ko pagkatapos final impeachment. Ang plano namin, umaga ang trial, hapon ang sesyon tulad ngayon para magawa namin yung trabaho namin bilang mambabatas at bilang mga hurado sa isang impeachment trial. Okay. Maraming salamat po, Senate President Cheese Escudero. Good morning. Salamat, Adjo. Sa muli, ating bye-bye. Good morning. Lamang sa kagustuhan ng Speaker ng Kamara. Hindi po namin trabaho yun bilang Senado at bilang mga Senador. Hiwalay po ang aming kapangyarihan at sa trabaho kaugnay sa impeachment process. Opo. So malinaw po, wala pong abandonment ang duty ng Senado to exact accountability and sets a bad example to the young. Sabi po ito ng ilan mga bumabatikos po sa inyo na para bang inabandona na ng Senado ang mandato at nilapag na ang ilang provision ng saligang batas when it delayed the impeachment trial of VP Sara Duterte. Ito yung mga nanggigigil na ma-impeach na si VP Sara, Aljo. Wala kaming inaabandona. Ito yung mga nagmamadali na simulan at tapusin na rin. Hindi rin kami nagmamadali, Aljo. Ulitin ko, walang napaboran, walang tinamnaan, walang nasaktan, walang nabenepisyan. Itong ilang araw na pagtulak niyan para may matapos kaming mga makabuluhang batas na kinakailangan na pinag-uusapan noong LEDA. Kayo naman, pag sobrang pamumulitika, may magre-reklamo. Pag ginagawa namin at inuuna namin yung trabaho namin, may magre-reklamo. Bahagi ng demokrasya yan. Pero patuloy namin gagawin kung ano ang tingin namin tama. Kung sakasakali na hindi magpapadala o magpapapressure sa mga utusan ng Kamara, ika nga. At sa mga partisano, mga tao, may maniniwala na kaliwa man o kanan, ano mang kulay ang kanilang ginagawa. Meron pong statement din yata si VP Sara Duterte, tinanggi niya na kaya't hindi tinuloy ngayong 19th Congress ang impeachment niya dahil sa tinakot umano nito ni President Escudero. So si VP Sara Duterte hindi naniniwalang takot sa kanya si Senador Escudero kaya't ipinagpaliban ng impeachment trial. Opo, ano po yung reaksyon? Hindi naman talaga. Ginagawa lamang namin ang aming trabaho. Itong ingay na politikang ito, Aljo, ito ba talaga ang gusto at kailangan ng ating bansa sa ngayon? May takdang panahon para pag-usapan ng impeachment sa imbis na magtrabaho, yan pa rin yung pinag-uusapan. Pwede ba antayin natin yung takdang panahon? Darating yung oras para pag-usapan yan, June 11. Darating ang oras na pagdedesisyonan yan, pagbobotohan yan. Pero hindi naman ibig sabihin na tinulak ng June 11, araw-araw hanggang June 11, yun na lamang po ang pag-uusapan at tatalakayin natin. Kaya nga inuna namin muna ang trabaho, bago yung ingay sa politika. Opo, pagkakataon nyo na po, Senador, na
magbigay po ng mensahe sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po tungkol sa usaping ito, impeachment ng pangalawang Pangulo. Opo, go ahead po. Klaro at maliwanag na gusto ng Kamara at mga congressman sa pangunguna ni Speaker Romualdez ang impeachment na ito laban kay VP Sara. Subalit, hindi po namin trabaho bilang mga senador na sumunod sa kagustuhan ng Kamara o ni Speaker Romualdez. Kami po ay malaya, independent at may sariling pagpapasya. Ngayon, kung trabaho ng mga kongresista sunod-sunod sa kanilang speaker, hindi po yan bahagi ng job description. Gagawin po namin kung anong tingin namin tama at naaayon sa batas. Maliban na lamang kung kami upang uutusan ng Korte Suprema, kaugnay sa ginagawa namin hindi na ayon sa konstitusyon na hanggang sa ngayon ay wala naman po. Opo, okay. Kaya rin pagsabayin ang pagpasa ng balagang panukalang batas at impeachment trial. Ayon po kay Senator Ontiveros, meron po siyang statement. Reaksyon niyo po. Kaya naman talaga, yan ang sinabi ko noon pa. Kaya nga ang schedule na pinanukala ko, balik tanawan niyo na lamang adyo yung mga naunang statement ko pagkatapos final impeachment. Ang plano namin, umaga ang trial, hapon ang sesyon tulad ngayon para magawa namin yung trabaho namin bilang mambabatas at bilang mga jurado sa isang impeachment trial. Okay. Maraming salamat po, Senate President Cheese Escudero. Good morning. Salamat, Adjo. Sa muli, ating bye-bye. Good morning. President Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator. Igan, magandang umaga sa iyo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna. At sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurog daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente, at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, huwag din nilang pangimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagay niyo pong sinusunod niyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung bakit na iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihin forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat namin gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampal impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay. Kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang doon lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension.
So June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng Kongreso nito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang na nasasakdan ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan, malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment, kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay nito. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman, hindi ko susumpa ka, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban? Kasi nga may hinahabol kaming mga mahalagang panukalang batas na kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula ulit yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11, tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmuson para baguhin yun. Mhm. Paagahin man o ipagpaliguran. Mhm. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga motion at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Pagkaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer ko, ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot Apo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninuldihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod ni naman. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahan yun. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media. Kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usa ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga, pero iba din ang opinion at pananaw ng ilang ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan mapag-uusapan, mapag-debat yan, at tiyak ko, pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chisa. Po. Salamat, Igan, sa ating tagas. Bye-bye. Good morning.